Praise God. Magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon po. Talagang English speaking ang mga tiga-Calvary Temple. Ano po? Kayo pong mga nanonood sa inyong mga kanya-kanyang tahanan, naka-online po, magandang hapon po, magandang gabi, good morning. Ano po? At naririto na naman po tayo sa bahay po ng ating Panginoon. Sino pong masaya? Yan, kumbinsido ako dyan. Ano po, yung mga sagot niyo. Lagi po tayo dapat masaya kapag tayo ay papunta pa lamang o naghahanda na papunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Lalong-lalo na kapag naririto na po tayo sa loob ng tahanan ng ating Panginoon. Amen po. Sino na po yung bukas na bukas ang kanyang puso't isipan para tanggapin ang salita ng ating Panginoon? Hallelujah. Lord, thank you po sa kasiyahan. Hallelujah. Patapos na po tayo sa month of October. Pero napakaganda po ng mga messages po natin. Lagi ko pong sinasabi ito dahil totoo po na nakaka-bless ang bawat mensahe ng ating Panginoon na Kanya pong ibinibigay sa atin. Amen? Sino pong nabibless? Sino po yung paulit-ulit na pinakikinggan yung mga mensahe ng ating Panginoon? Alam po ninyo, kahit paulit-ulit po nating pakinggan yan, lagi pong magbibigay ng panibagong kalakasan yan sa ating spiritual na relasyon sa ating Panginoon, sa buhay po natin. Noong first Sunday po ng October, ating pong napag-aralan o napakinggan ang mensahe ng ating Panginoon na meron pong pinamagatan na I am a child of God. Ako po o kayo ay anak ng buhay na Diyos. Hindi po basta-basta Diyos lang yan. Ano po? Siya po ay isang Diyos na makapangyarihan, na may lalang ng langit at ng lupa. At tayo po ay naging anak niya, hindi po basta-basta lang yan. Sino po yung naging anak o binigyan ng karapatan para maging anak ng ating buhay na Diyos? Sino po yun? Yung pong mga tumanggap at sumasampalataya. Kanino po? Kay Kristo. Amen. Very good, children. Yun po, dapat alam po natin yan. Hindi po basta-basta yung mga anak po ng ating Diyos. Yun lang pong tumanggap at sumasampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Sila lang po yung binigyan ng karapatan para maging anak ng ating buhay na Diyos. Pangalawang linggo po, atin naman pong napag-aralan o narinig din po yung mensahe na patungkol sa I am a friend. Ano po? Ito pong kaibigan natin na ito, siya lang po yung kaibigan natin na 24 hours na lagi nasa tabi po natin. Hindi po katulad ng mga BFF na sinasabi po natin na tuwing magkikita lang po tayo o kapag tinawagan ka, doon ka lang naaalala. Doon mo lang siya makakasama. Pero ito pong kaibigan natin na ito, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Lagi po yung nasa tabi po natin. Amen po ba? Kung minsan nga, tayo lang ang nag-iiwan yan eh. Pero siya hindi niya tayo iniwan kailanman. Amen po ba? At pangatlo pong linggo, atin naman pong napag-aralan o narinig ang mensahe ng ating Panginoon patungkol po sa I am a soldier. Sino po yung mga sundalo? Sino po yung hanggang sa kasalukuyan nagtitraining siya? Ano bang klaseng training ang pinag-uusapan natin dito? Alam mo ba ninyo kung anong training yan? Yung araw-araw po natin pamumuhay. Kung paano po natin napapagtagumpayan ang mga iba't ibang klaseng problema at mga pagsubok sa buhay po natin. Paano ba natin po kino-consider? Paano ho ba natin tinitignan? Paano po natin binibigyan ng halaga sa buhay po natin yung mga problema, yung mga pagsubok na yan sa buhay po natin? Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Consider it pure joy, my brothers and sisters. Kapag kayo po ay dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok, ng problema. Bakit po? Diyan po tumitibay. Diyan po yung training natin.
Diyan po tumatatag yung ating pananampalataya kung paano po tayo ay lagi o dapat na meron po tayong close o intimate relationship sa ating Panginoon. Diyan po natin natututunan paano tayo makipagbaka kay Satanas. At diyan po natin natututunan kung paano natin gamitin yung authority na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. At diyan po yung training na yung mga sandata natin na alam po ninyo na meron pong divine power to demolish strongholds, arguments, and lofty opinions. At kayang-kaya niya po na ito ay pasunurin ang mga kaisipan natin ng mga tao. Kanino? Kay Kristo. Yan po ang mga training natin. Yan po yung mga sandata natin. Ano pa ang sandata natin? Ito po. Ephesians chapter 6. Amen po ba? Yung baluti ng Diyos, yung armor of God. Dapat alam po natin yan. Ito po yung makapangyarihan na sandata po natin. Amen? Kaya ngayon naman po, sa gabing ito, sa buong araw o kahapon po hanggang ngayon, ang ating pong pinag-aaralan o ang mensahe po ng Diyos ay patungkol naman po sa kung paano tayo ay ambassador ng Diyos. I am an ambassador of God. Tandaan po natin, tayo po ay nag-anak ng buhay na Diyos. Tayo po ay kaibigan ng buhay ng Diyos. Ang commander-in-chief po natin bilang mga sundalo ay isang makapangyarihan na Diyos. Buhay na Diyos. At ngayon po, tayo po ay ambassador. Kapag sinabi pong ambassador, ikaw ay isang sugo. Ano ba ang ambassador? Alam po natin ang ambassador, ito po yung isang representative ng isang bansa sa isang bansa na meron silang mutual agreement o treaties. Yung maganda po ang relasyon ng mga bansang ito. Katulad po ng Amerika at ng Pilipinas. Ang US po ay meron po siyang embassy, meron po siyang ambassador. Doon po siya nakatira. Ano po? Yung ambassador ng Amerika. At ang mga ambassador po, hindi po basta-basta ang mga ambassador. May mataas pong reputasyon yan. Ginagalang, nire-respeto. Ang integrity po niyan, matatag. Ano po, may pinag-aralan, mataas po ang mga pinag-aralan niyan. May PhD, may kung ano-ano pong klaseng mga pinag-aralan niyan. Ano po, hindi ka basta-basta magiging ambassador sa isang bansa na yung qualification mo ay mababa. Meron po yan. Qualification. Mataas po ang qualification yan. Bakit? Dahil siya ang nagre-represent sa kanyang bansa. Kaya po tayo, hindi po tayo basta-basta. Kaya nga, yung una po, tayo ay anak ng Diyos. Anong klaseng Diyos? Siya po yung may lalang ng langit at ng lupa. Siya po yung nagbibigay buhay sa atin. Siya po yung lumalang sa lahat-lahat. Siya po yung nagbibigay ng kalakasan natin. Siya yung nagpuprotekta sa atin. Siya yung nagbibless sa atin na hindi natin masukat-sukat. Siya po yung laging nasa tabi po natin. Kaibigan pa natin. Sundalo ka pa. Dapat alam mo kung ano ang trabaho ng isang sundalo. Kung ang sundalo ng Pilipinas ay meron po silang pangako na ipagtatanggol nila ang bansang Pilipinas, pwede nilang ibigay ang kanilang buhay. Dapat tayo rin po. Kaya nating ibigay ang ating buhay sa ating commander-in-chief. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Hindi po biro-biro ang maging sundalo ng Diyos. Dahil dito po natin makikita kung sino tayo. Ano ang mga kalaban natin? Daig pa natin ang mga sundalo po ng Pilipinas. Sila nakikita nila ang kanilang mga kalaban. Pero tayo hindi natin nakikita. Pero meron tayong divine power. Meron tayong authority to demolish the strongholds ng mga kaaway po natin. Yan po tayo. At ngayon, tayo po ay ambassador. Ang isang ambassador, siya po ay isang,
tao na mataas ang kanyang pinag-aralan. Yung integrity niya, yung puri niya, talagang respetado siyang tao. Tayo pong lahat, tandaan po natin, bilang mga tunay na ambasador ng ating Panginoong Hesukristo, dapat po ganyan tayo. Dapat nga higit pa doon. Hindi dapat natin sinisira yung integrity po natin. Hindi po tayo dual citizen. Tandaan po ninyo. Hindi tayo naglilingkod o ambasador ng Diyos pagkatapos ng linggong ito, paglabas natin sa bulwagang ito, ambasador ka ni Satanas. Hindi po. Iisa lang ang dapat mong piliin. Kung ambasador ka ng Diyos, ambasador ka ng Diyos. Dapat yung integrity mo hindi masisira. Hindi mo paglalaruan ang iyong faith. Hindi mo pwedeng sabihin na kahit na anong gawin ko, ligtas naman ako. Ano kang klaseng ambasador? Dapat matino ka. Maayos ang kaisipan mo. Hindi mo paglalaruan. Yung ipinagkaloob na biyaya ng Diyos sa iyo. Yung kaligtasan. Amen po ba? Yan po yung ambassador. Dapat nakikita po sa ating kung sino tayo. Kung sinabi mong born again ka, pakita mo na born again ka at hindi mo ikinahihiya na ikaw ay born again. Ang mga ambassador po kahit saan sila pumunta, kapag sinabi nila, ito yung ambassador ng US, hindi ho ba ang ganda ng mga suot niyan? Nakalabas ang dibdib. Pinagmamalaki kasi nila kung sino sila, kung sino yung nire-represent po nila. Dapat tayo ganyan. Amen po ba? Pag sinabi nilang, ikaw ay Kristiyano, ipakita mo, ambassador ka talaga. Amen po ba? Kaya nga po itong pag-aaralan po natin sa gabing ito, napakaganda po, napakahalaga po, at dapat nating maunawaan. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Bago ko po ipagpatuloy, meron po akong gustong sabihin sa inyo na napaka-importante po. Siguro po, mga ilan-ilan po sa inyo, alam na po ninyo ito. O meron na po kayong nababalitaan patungkol po sa isa sa mga ating kamanggagawa. Si Pastor Loben po, bilang pastor ng church na ito, nag-resign na po siya. Sinabi niya po ang resignation niya nung nakaraang linggo. At pinili niya po na magtrabaho sa secular. At ang church po nating ito, tinatayuan niya po kung ano ang salita ng Diyos. Hindi po natin pwede, ang pamunuan po ng church, hindi po pwedeng i-compromise kung ano ang salita ng Diyos. Masakit man po, pero maiintindihan din po natin yan. Hindi po natin kinokondemn ang ating kapatid na ito. But he chose na magtrabaho po sa labas. Kaya kung meron pa kayong mga katanungan po, pwede po kayong pumunta sa Biyernes. Dahil ito po ay holiday, lalong-lalo na yung mga CU forerunners. Kayo rin po, imbitado kayo. Kung may tanong po kayo, hindi maliwanag sa inyo, pwede po kayo magtanong sa araw na yon. 2:00 po. Maliwanag po. Ang bahay-sambahan pong ito, sinasabi ko po sa inyo, hindi po natin tatangkilikin sa leadership kung ano po yung mali. Itutuwid po natin yan. Tatayo po tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, kayo po ay welcome sa Friday, October 29, 2 p.m. dito po sa ating bahay-sambahan. Itutuloy ko na po. I am an ambassador of God. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, ang sabi po dito, so we are Christ ambassadors. So we are Christ ambassador. Yung pinag-uusapan po natin, pangalan pa lang ng isang bansa, US ambassador, Philippine ambassador. Mga sugo
ng Pilipinas, sugo ng Amerika, ng China, ng India. Pero tayo, ano po tayong klaseng sugo? Sugo ni Kristo. Ako po marine. Sagutan niya po yung kutang ko. Na merong buo sa kalooban. Ano po? Sino po? Kanino po tayo, ambassador? Amen. Kay Kristo. Kaya nga po, tayo ay anak ng Diyos na buhay. Ano po? Kaya tayo ngayon ay, ano po? Christ ambassador. Tayo po ay sugo. Kanino? Kay Kristo po. Kaya dito po sinasabi, so we are Christ ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Ano po? Nakikiusap. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Bilang mga pastor po na nangangalaga sa inyo, sinasabi po namin sa inyo, nakikiusap. Ano po? Mismo ang Diyos. Ano po yung dapat natin gawin dito? Ang sabi po dito, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Dapat ito po yung dala-dala natin. Alam po ninyo yung mga ambassador, ang dala-dala nila yan sa kung saan sila naka-assign na bansa, lahat po ng magaganda sa kanyang bansa. Hindi niya po pwedeng sirain ang kanyang bansa dahil kapag nabalitaan ng kanyang presidente yon, tatanggalin po siya doon dahil hindi siya kaaya-aya. Amen po ba? Kaya tayo, as an ambassador ni Kristo dito po sa lupang ito, dapat ganyan po ang trabaho po natin. Ano po yung dapat natin gawin? Ano yung dapat natin dinadala? Ano po? Ano yung sabi ng binasa? Yung come back to God. Hihikayatin po natin. Ano? Yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, na makipagkasundo sila, lumapit sila, tanggapin nila si Kristo bilang sarili nilang tagapagligtas para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Yan po yung trabaho ng isang ambassador, ng isang Kristiyano, ng isang born again. Hindi po yung nakaupo lang tayo dyan. Malinaw po sa atin. Tayo po ay anak ng buhay na Diyos. Tayo po ay kaibigan niya. Tayo po ay sundalo niya. Ano pa po? Tayo po ay ambassador. Tayo po ay sugo. Yung mga title po yan, hindi po basta-basta yan. Napakabigat po niyan. Kaya hindi po natin talagang tinitake na parang napakagaan lang yan. Dapat committed po tayo, serious tayo sa mga gawain na yan, sa mga title na yan. Dapat po, bilang ambassador, hindi natin binibigyan ng kahihiyan ang pangalan ng ating Diyos. Paano po yung kahihiyan na yan? Yung bang pagkatapos ng service na ito, nandoon ka sa kabila, nakikipag-inuman ka. Nandoon ka sa online sabong, nagmumura ka na. Hindi po ganyan ang ambassador. Ang ambassador, kaaya-aya siya. Dapat tinitignan niya yung sarili niya. Binabantayan niya yung sarili niya. Dapat tayo po ganyan. Dapat hindi natin namamak ang Diyos. Ang pangalan ng bahay-sambahan na ito. Dahil ito po yung embassy natin. Nandito tayo. Paglabas po natin, ano ang dapat nating gawin? Sinasabi po dyan, come back to God. Ano po? Ano pa po ang sinasabi ng Philippians chapter 3 verse 20? But we are citizens of heaven. Magmula po, umpisa pa lang, nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili nating tagapagligtas. Alam po ba ninyo na tayo ay mamamayan na ng langit? Kaya nga tayo po ay naririto sa Pilipinas, sa lupa ng Pilipinas o sa sanglibutan ito.
temporary lang po tayo. Kaya nga, ambassador tayo dito sa lupa. Temporary lang po tayo. Meron tayong tungkulin na dapat po nating gawin. Amen po ba? Ano po yung tungkulin na yon? Share the gospel, the word of God. Ano po ang sinasabi? Where the Lord Jesus Christ lives. Tingnan po ninyo yan. Kung saan si Kristo ay nananahan. We are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Kaya po, mga kapatid, kapag tinawag kang Christ Ambassador, ilagay mo sa puso mo at sa isipan po natin na tayo ay mga elite. Tayo po ay hindi basta-basta. Mataas po ang tingin nila sa atin. Kaya nga kakaiba tayo. Amen po ba? Dapat wag po nating sirain ang pangalan ng ating Panginoon. Wag po tayong parang taking for granted na lang ang pagka-Kristiyano o ang born again natin. Hindi po. Napakahalaga po niyan. Ano ba ang pinagbayad? Ano ba yung ipinagkaloob ng Diyos Ama para tayo po ay magkaroon muli ng relasyon sa Kanya? Hindi ba ang Kanyang bugtong na anak? Yang krus na yan, yan po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga po tayo, wag po natin dungisin ang pagka-ambassador po natin dito sa lupa. Dapat ipamuhay po natin. Lahat po ng mga naririnig nating mga mensahe ng Diyos, dapat nagsisink in yan. Nagmamanifest sa buhay po natin. Amen po ba? Una po, paano tayo o ano po yung responsibilidad natin bilang mga ambassador ni Kristo? Number 1, bring God's message to the world. Yung sinabi ko po sa inyo kanina, ang isang ambassador, ito po yung daladala niya kung saan siya na-assign na bansa. Yung mga mabubuting bagay na ang tingin ng mga tao sa bansa niya ay maganda, hindi pangit. Hindi siya magsasabi ng pangit sa kanyang bansa. Kaya po tayo, ano yung dapat nating dalhin? Sabi diyan, bring God's message to the world. Ano po yung sabi ng 2 Corinthians 5:18-20? And all of this is a gift from God, who brought us back to Himself through Christ. And God has given us the task of reconciling people to Him. What is the task? Ano po ba yung task na yan? Ano ba yung tungkulin na yan? Na ipinagkatiwala sa atin ng ating Diyos. Reconciling people to Him. Ipagkasundo. Paano po natin gagawin yan? Paulit-ulit po. Share the love. Share the gospel ng Diyos. Kung paano po tayo ay naririto. Paano mo ba naranasan yan? Natural, mayroong nag-share sa iyo. Amen po ba? Ang mga ambassador po ni Kristo ay hindi makasarili. Amen po ba? Yung pinaranas po o yung naranasan ninyo sa kasalukuyan na kapangyarihan, na pagmamahal ng Diyos natin, dapat po ma-share po natin yan. Amen po ba? Kaya wag natin sarilinin po. Oh, bahala na kayo kyan. Dawa akong paralan nyo nung makanano yung abalo. Nepo, nung makanano kayo makipagkasundo kang Kristo. Hindi po ganyan. Tayo mismo, lalapit tayo. Sasabihin natin sa kanila. Amen po ba? To share. Bring God's message to the world. Ano ho ba yung message ng ating Panginoon? Ano ba yung 19? Sabi po no, sa verse 19, for God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sin against them. Ito po yung sabihin natin, baluyo, kalugurana ka o ning Ginoo. Isulinapit ka, may nyad kang tawad kaya.
na tunggal-tunggalan. Na i-recall nga. Hindi na niya aalalahanin yung mga past na mga ginawa mong kasalanan. Ayan po, sinasabi dito, no longer counting people's sins against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. We speak for Christ. Tayo po yung spokesperson na ano yung dapat nating sabihin na manumbalik ang mga tao sa Diyos. Amen po ba? Paano pa? Ano pa yung mga message na dapat nating Yung John 3:16 po. Lagi nating naririnig yan. Ito po yung pinakamensahe kasi. Ito po yung gustong maranasan ng Diyos. Ano po yung John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Sino po yun? Ang ating Panginoong Hesukristo. That whosoever believe, kanino po sila maniniwala o sasampalataya? Kay Jesus. Will not, will not perish. Hindi po siya mapaparusahan. Hindi na siya i-condemn. Kung hindi, will have an everlasting life. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is God's message to the world. Dapat yun po yung dalhin natin. Napakarami po. Napakarami ng mga salita ng Diyos, yung mensahe ng Diyos na dapat po natin dalhin sa ating mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Trabaho po natin yan bilang mga ambasador. Amen po ba? Kaya nga po, ito yung gustong makita ng Diyos sa atin. To reconcile, yung mga sinners, kay Kristo. Sa Mark 16:15 hanggang po 16, anong sabi po dito? And then He told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but everyone who refuses to believe will be condemned. And then He told them, go into all the world. Pastor, ala na kayo mapumbi sa Amerika, ala kayo pumbi sa King India, ala kayo pumbi sa King Egypt. Hindi po ganito ang ibig sabihin. Sino po yung nakapunta na ng Boracay? Yako mo? Adwa kami mo? Atlo? Ano po? O Palawan? Cebu, Davao? Pagudpud? Sambales? Baka da pa pala rin, may kapunta. Bisitahan nyo naman po yung kakatamong kay Pilipinas. Diyan kayo mo nga bakan. Ano po? Alam po ninyo, ito po sinasabi, and then He told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Pumunta ka sa Boracay, dapat naka-mindset ka, ako ay Christ ambassador. Dapat dinadala ko yung mabuting balita. Ano ba yung mensahe? Yung John 3:16. Kahit nasa eroplano ka, papunta ka pa lang nung, dapat nasa sa isip na po natin, paano ko kaya masisiran yung katabi ko? O kaya yung makikilala ko sa Boracay. O kaya yung mga waiter na magsiserve sa akin. Kung pumunta ka naman sa Cebu, ganyan din. Napakarami po paraan. Para madala po natin as an ambassador. Kaya ang daming paraan para madala po natin ng mensahe ng Diyos. Kasi kung minsan po, kapag pumupunta tayo sa mga lugar na yan, ang naka-mindset lang po tayo, relax. Diba? Magre-relax lang tayo. Iiwan muna natin yung trabaho. Pero hindi po, tandaan ninyo, yung pagka-ambassador natin, hindi po natatanggal yan, naaalis. Hindi po natin iniiwan yan. Kahit saan tayo pumunta, ambassador pa rin tayo, sugo pa rin tayo ng Diyos. Amen po ba? Dapat hindi natin makalimutan niya kahit saan tayo pumunta na sulok ng Pilipinas. Kahit dyan pa lang,
dito sa barangay natin o saan kayo, barangay. Amen po ba? Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. Yung magre-refuse po, hindi na natin problema. Ang importante, naidala mo, naipahayag mo, nasabi mo sa kanila ano ang mensahe ng Diyos bilang ikaw ay ambassador. Amen po ba? Pangalawa po, yung una po, yung bring God's message to the world bilang mga ambassador po ni Kristo. Pangalawa, enlighten the people about God's kingdom. Ano ba yung kaharian ng Diyos? Paano natin sila masasabihan o mapapaliwanag at magiging malinaw sa kanila ano ang kaharian ng Diyos? Ang sabi po ng Acts chapter 19 verse 8, Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. Arguing persuasively. Talaga pong pinapersuade niya, inaakit niya, sinasabihan niya, ina-explain niya for 3 months. Hindi po siya huminto. Para maging malinaw lang dito sa kanyang mga kausap. Sino ba yung mga kausap niyang ito? Natural po, may mga katulad niyang mga Jew. Ano po? Mga mananampalataya. Baka nandyan pa rin po yung mga Pariseo, yung mga Saduseo. Ano po? Talagang nakipag-argue, in-explain niya. Dapat tayo po, ganyan din tayo. Paano po natin, paano tayo magiging ambassador kung hindi po natin alam ang nilalaman ng Bible? Ang mga ambassador po, alam nila yung bylaws, yung constitution, yung mga lahat-lahat po ng programa ng bansa po nila. Mga batas, alam po nila yan. Dapat tayo po, alam din po natin. Paano po natin dadahin ang mensahe ng Diyos sa ibang tao o sa ibang lugar kung hindi ka nag-aaral, kung hindi mo minamaster, kung hindi ka nagbibigay ng debosyon mo, ng panahon mo na pag-aralan ang salita ng Diyos. Napaka-importante po nito. Paano sila ma-enlighten? Paano sila maliliwanagan? Kung tinanong ka pagkatapos, ba na lang ang sinasabi mo. Dapat alam po natin ang salita ng Diyos. Dapat maliwanag po yan sa atin. Ano po? Kaya nga po, ano po ba ang sabi ng salita ng Diyos? Sa Romans chapter 14 verse 8, 17, 18, For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Ano daw po yung kaharian ng Diyos? Ano po yung kaharian ng Diyos? Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ito po yung kaharian ng Diyos. Hindi po yung kung ano yung iniinom. Kasi po kung babasahin ninyo ang Romans chapter 14 na yan. Dito po, nagkakaroon sila ng debate. Patungkol po sa ano yung kakainin, ano yung dapat, ano po. Pero sinabi po dito ni Paul na ang kaharian ng Diyos is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ito po yung kaharian ng Diyos. Yung nararanasan po natin deep within us. Ano po? Tayo po ay naging matuwid. Kanino? Sa atin bang sariling gawa? Kanino po? Kay Jesus. Kaya tayo ay naging matuwid. Ano pa po dyan? Peace. Anong klaseng peace ang meron tayo ngayon? Yung peace na panandalian lang ho ba? Hindi. Ano ba yung peace?
The peace that passes all our understanding, that guards our heart and mind in Christ Jesus. Yan po yung kapayapaan na hindi pwedeng bilhin ng anumang kayamanan ng sanglibutan. Na kapag ito ay naranasan mo, buong pagkatao mo, payapang-payapa ka. Matutulog ka na payapa, walang iniisip. Alam mo na merong isang Diyos na nangangalaga sa iyo. Alam mo yung kapayapaan na yun ay galing sa isang buhay na Diyos. Yan po ang dapat makita sa atin. Righteousness, peace, and joy. Kagalakan. Iba po yung happy sa joy. Ang joy po yung kagalakan. Yung happy ka lang kapag kasama mo yung mga kaibigan mo. Yung kagalakan, talagang puro kagalakan yan. Lagi kang masaya, hindi nawawala yan. Hindi mo ma-explain. Walang salita po. Na alam mo, galing sa Diyos yung kagalakan na yan. Bakit? Dahil nasa sa atin, nasa sa inyo, ang banal na Espiritu. Amen po ba? Sige po, yung palakpak po para sa ating Panginoon. Napakasarap po ng pag-aralan talaga ang salita ng Diyos. Kahit na uulit-ulitin mo yan. Iba-ibang klaseng mga mensahe ang ipakikita, ipapaalam sa iyo ng banal na Espiritu. Kaya nga po, dito dapat ma-enlighten yung ating mga kasamahan. Kaya nga po, sa sa CU po natin, sino po yung may mga CU na? Marami pa. Nawala. Yung mga may CU, tignan po ninyo yan. Yung mga wala. Iniimbitahan po namin kayo. Alam po ninyo sa CU, napakarami po ng benefits na yan. Ang number 1 po na benefits niyan, dito nakikinig lang kayo. Pagdating po sa CU, sa kanya-kanyang CU po natin, o kapag sumali po kayo, ito pong topic na ito, pwede po kayong magtanong. At lalo pa po kayong ma-enlighten. Lalo pa po kayong maliliwanagan. Ano ba itong kaharian ng Diyos? Kaya nga po dito dapat, pinag-aaralan po natin ng mabuti. Sa Hebrews chapter 13 verse 5, sabi po dito, keep your lives from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Dapat po maliwanag sa atin ito, na sinasabi po dito, keep your life from the love of money. Bakit kaya? Ano ho ba yung sinasabi sa dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evils. Sabi po diyan, lahat ang pagmamahal po sa pera, ito po yung ugat ng lahat ng kasamaan. Lahat, yung pagmamahal. Hindi po yung pera ang masama, yung pagmamahal sa pera. Tingnan po ninyo yung mga nagmamahal sa pera. Ano yung nasa isip nila? Pera, pera, pera. Wala na po silang pakialam sa kanilang mga kapwa. Basta ang gusto lang nila, magkaroon sila ng pera. Alam nila kapag may pera sila, powerful sila. Hindi po totoo yan. Alam nila kapag may pera sila, payapa sila. Hindi po totoo rin yan. Dahil pag natutulog na sila, ang iniisip nila, pera. Wala silang kapayapaan. Hindi nila alam kung saan nila dadalhin yung pera nila o paano nila sisinupin o paano nila, saan nila ilalagay yan. Kaya nga po dito dapat maliwanagan po tayo na ang pera dapat hindi siya ang nagko-control sa atin. Tayo dapat. Hindi siya yung nag-ahari kung hindi tayo. Tayo dapat. Dapat po meron tayong malinaw na pagkaunawa. Dahil po dito sa sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Sa ibang salin, mammon po yan. Lahat po tayo, meron po tayong boss.
meron po tayong sinusunod. Dito po sa mundong ito, dalawa lang yan. Ang Diyos o si Satanas. Dalawa lang po. Ang boss natin. Ang boss na pwede mong pagpilian. Lahat po tayo. Kaya nga po, tayong lahat na naririto, ang sinusunod po natin, walang iba kung hindi ang Diyos na buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Dapat maliwanag po sa atin yan. Bakit? Dahil sa Kanya po nagmumula ang lahat ng pera na nasa ating mga bulsa. Hindi mo pwedeng sabihin yan, Pastor. Ako naman kayabeng magobra, ing Diyos, yako ing magpagal. Sino nagbibigay ng kalakasan sa iyo? Sino nagbibigay ng hininga sa iyo? Amen po ba? Dapat maliwanag po sa atin yan. Lahat ng nasa sa atin ay galing sa Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kung mayabang ka, kung mapagmalaki ka, na pwede mong sabihin na ako ang gumagawa nito. Sige nga. Tanggalin mo muna o wag ka na lang muna huminga ng 1 minuto. Anong mangyayari sa iyo? Pwede mo sabihin, Lord, kaya ko. Kaya mo, 1 minuto lang. Sabi, habaan na natin, gawin mo na ng 30 minutes. After that 30 minutes, ano ngayon? Meron ka pang maipagmamalaki sa Diyos? Wala po. Kaya dapat maliwanag po sa atin na ang lahat ng ito na nasa sa atin po ay galing po sa Diyos. Kung ang lahat na yan ay galing sa Diyos, at kami po na lingkod ng Diyos, kami po ay magtuturo na hindi namin i-compromise ang salita ng Diyos. Kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos, yun po yung ituturo namin sa inyo. Katulad po ng tithes and offering. Dapat po maliwanag sa atin ito. Hindi po namin binibigyan ng diin ang tithes and offering para po magkamal kami ng salapi. Hindi po. Never. Hindi po kami ang humahawak ng pera. Meron po tayong treasurer. Ang tithes and offering po, para maging maliwanag po sa atin yan po ay nasa Bible. Sa Old Testament, sa Malakay po, sinasabi dyan, 10% Old Testament po yan. Kung babasahin po ninyo yung Malakay chapter 3, verse 10, hanggang pong 11, doon pa lang makikita na ninyo. Ano po, kapag tinutupad mo, ginagawa mo yan, ibinibigay mo yung 10%, yung ikapu mo sa Diyos. Ano ang sabi niya? Subukan mo ako. Kung hindi ko bubuksan, ang durangawan, ang mga bintana ng langit. Hindi po sinabing isang bintana, kung hindi ang mga bintana. Plural, marami. Ano yung susunod na verse? And I will protect you from the devourer. Poprotektahan kita. Kanino? Sino yung devourer na yan? Ano ang trabaho ng devourer na yan? Na si Satanas. To kill, to steal, to kill, and to destroy. Poprotektahan kanya kay Satanas. At walang pwedeng gumalaw sa iyo. Maliwanag po ba? Ito po yung gusto naming iparating sa inyo o maranasan ninyo. At bakit po namin binibigyan ng diin ito? Dahil sa buhay po namin, ito po ay nangyayari. Maliit pa po ako, tinuruan na po kami ng aking mga magulang kung paano po mag-tithes, ibigay yung tithes sa amin.
Hindi ko po nakita na nagkulang ang Diyos hanggang sa kasalukuyan na ito na nakatayo ako dito sa likuran ng pulpito na ito. Hindi ko nakita nagkulang ang Diyos sa amin. Noong mga bata kami, nag-aaral kami, hanggang makapagtapos kami, makapagtrabaho kami, makapagpamilya kami, hanggang may mga, marami na po yung aking mga pamangkin. Ano po? Hanggang ngayon, hindi ko po nakita nagkulang ang Diyos sa bawat isa't isa sa amin. Yan po yung katapatan ng Diyos. Yan po yung gusto naming iparating sa inyo. Na kapag tayong lahat ay naging tapat sa pagbibigay po sa ating Panginoon, sa ikapupo, yung 10% na yan, sa Old Testament po, hindi po tayo magkukulang. Sa New Testament po, ano po ang giving? Generosity. Ano po? Yung pong 10% na yan, yan po ay guide na lang natin ngayon. Hindi ho ba sobra-sobra ang pagpapala ng Diyos sa atin ngayon? Wala tayong mga karamdaman? Yung mga pamilya po natin, walang karamdaman? O kung meron man, alam po natin na poprotektahan sila, papagalingin sila ng Diyos natin? Amen po ba? Maliwanag po ba sa atin? Na ang mga tithes and offering, hindi po sa isang tao lamang yan. Alam po ninyo yung mga binibigay ninyo, mga ikapo, ang mga offering po dito. Napakarami po nating natutulungan. Napakarami po ng mga kaluluwa natin na idadala. Nakikita nila kung paano po yung pinipreach natin, yung ating mga naririnig na mensahe dito, ay totoo pala. Hindi lang sila salita. Kung hindi na merong kaakibat na gawa. Kahit hindi po natin sila kakilala, tinutulungan po natin. Sinisiran po natin sila ng salita ng Diyos. May kaakibat na tulong po, literal na may kasama pong pera yan. Tinutulungan po natin sila. Kayo pong nagbibigay, kayong mga tapat, na nagbibigay ng inyong mga tithes and offering. Kayong mga generous na nagbibigay sa Diyos. Nagkulang na ho ba kayo? Nagkulang na ho ba kayo? Ba, ang dami yata ang hindi pa nagtatites. Kapatid, sa gabing ito, gustong maliwanagan kayo ng Diyos. Kung ano po yung pag-iikapo at pagbibigay ninyo sa Diyos. Hindi po ninyo sa amin binibigay yan. Sa Diyos po ninyo pinagkakaloob yan. Kaya ang Diyos ang nagbibigay sa inyo. Alam po ng Diyos kung ano ang mga pangangailangan ng bawat isa't isa sa atin. Masakit po, ano po? Puta may nga bigla kayo. Ano po? The truth will set you free. Tayo po dito, hindi po kami tumatayo rito para bulahin lang namin kayo. Hindi po. Kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos, sasabihin po namin sa inyo. Kaya nga po dito, sabi po dito, dapat hindi natin mamahalin ang pera. Kapag minahal mo ang pera, kapatid, ano ang mangyayari sa iyo? Siguro yung mga nagmamahal sa pera, alam ninyo kung ano ang nangyayari sa inyo. Pero pag minahal ninyo ang Diyos, inuna ninyo ang Diyos. Ginawa ninyo kung ano yung dapat, kung ano yung itinuturo na salita ng Diyos. 100% na sasabihin ko po sa inyo. Kahit kayong mga naka-online, diretsahan ko sasabihin sa inyo. Pagpapalain kayo ng Diyos, hindi kayo magkukulang. Nung nakaraan ho bang lockdown, pandemic, sino po yung nakaranas na sobra-sobra ang blessing ng Panginoon sa inyo? Amen. Tayo pong lahat, even ang church na ito, hindi po natin sukat akalain na pwede po nakapagbigay po tayong mahigit na 3 milyon. Dito po sa church at sa mga hindi nating kakilala at mga kapatid po natin sa ibang mga churches. Yung pong mga binibigay niya, yan po. Pero nung panahon na yon, hindi po regular ang ating tithes and offering. Pero bakit pinagpala tayo ng Diyos? Dahil alam niya,
yung mga anak niya sa Calvary Temple, ang buong kongregasyon ng Calvary Temple ay generous. Masunurin sa isang buhay na Diyos. Ito ay maliwanag sa ating lahat. Walang duda. Amen po ba? 100% natin pinaniniwalaan na ang Diyos natin ay buhay. Hindi niya po tayo pababayaan o iiwan. Ang lahat ng promises po ng Diyos ay ano po? Yes and amen. 100% po yan. Kaya nga po, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Amen? Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receive human approval. Kung tayo po ay nagsiserve, tayo ay nag-ministry na ganito ang pamamaraan po natin. Ano yung pamamaraan na yun na meron tayong righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit? It is pleasing. Kanino po tayo nakapagbibigay ng kagalakan, ng kasiyahan? Walang iba kung hindi sa ating Panginoon. At ano pa po yan? Tayo po ay magkakatanggap ng human approval. Makikita po nila, tutula rin deng sisimbaking Calvary. Ela mo puro salita at inlang gawa, akakit mo. Tatalakad na talaga kay salita na ning Ginoo. At doon sa pamamaraan po na yan, marami tayong mahihikayan na kaluluwa na maniniwala sila na ang Diyos natin sa Calvary Temple ay buhay. By their fruits, you shall know them. Matthew chapter 6, verse 33-34, ang sabi po dito, seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Ano po? Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Sa CEO po namin, natutuwa po ako na pinatututuo ko po ito. Yung sa CEO po namin, meron po tayong isang kapatiran doon na ang trabaho niya po, yung paggawa po, tubero. Sinabi sa kanya ngayon na paggagawa. Pero naalala niya po na meron siyang CEO. Ang sinabi niya po, tinawagan niya yung nagpapagawa, ate, pwede hubang bukas ko na lang gawin yung inyo. Bakit? Kasi po, ating kong puntahan, ating kong gawan, ating kong po CEO. Seek ye first the kingdom of God. Kapag inuna po natin ang Diyos sa lahat ng mga gawain po natin, lagi po may kaakibat na blessing yan. Automatic po yan. Automatic po yan. Saliksikin mo. Hanapin mo. Iuna mo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang Diyos po ay na-please sa iyo, lahat ng iyong pangangailangan ay ipagkakaloob niya. Hindi lang po needs, pati na yung wants po natin. Bakit po yung mga cellphone na yan, needs po yan? Hindi. Pero pinagkaloob ng Diyos sa atin. Para ano? Para magamit po natin yan. Para i-share po natin itong YouTube channel po natin. Hindi po yung maghapon ka nakatutok dyan kung ano-ano ang mga binabasa mo. Binigay sa atin ng Panginoon niya para mag-share tayo doon sa mga kaibigan natin. Yan ang purpose ng cellphone na yan. Tawagan mo yung mga kaibigan mo, kumustahin mo sila. Kumusta ka na, bro? O tenda ka, akakayabe, kay fellowship tamo. Yan yung gamit ng cellphone. Hindi yung kung ano-ano yung mga binabasa ninyo. Ano yung mga binabasa pala natin? Ano po? Kung minsan, 24 hours yata tayo kakanya na, kasasaway. Pero po, mamasa ka ng kay, may itong verse, matutod na ka.
Ang Diyos po natin, napaka-generous. Yung bang mga sasakyan, necessity po yan. Necessity po sa atin. Ano po, wants natin yan. Kailangan, pangangailangan po natin. Kaya po lahat tayo, binibiyayaan tayo para kaagad kang makapunta sa bahay-sabahan ng ating Panginoon. Kung hindi po yung kahit saan, pumupunta ka. Yung motor, binagkaloob ng Diyos yan. Ano po, para kaagad makapunta ka sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Para magamit mo yan sa ministry ng ating Panginoon. Iuna mo ang Diyos. Yung motor mo, nananalangin ka ng tricycle, hindi lang tricycle ang pagkakaloob ng Diyos. Baka kotse pa yan. Baka BMW, Rolls Royce. Ano po? Kung ano yung gusto ninyo, ipagkakaloob po ng Diyos yan. Kapag inuna mo ang kaharian po ng ating Panginoon. Kaya nga po, napakasarap. Kaya bakit ka pa mag-worry? Kung alam mo, kung kilala mo, kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kung alam mo na ikaw ay isang anak ng Diyos. Sino ba itong Diyos na ito? Siya yung may-ari ng langit. Siya yung may lalang. Siya ang lahat na may-ari. Lahat po na nakikita natin. Bakit mag-aalala ka? Sa pag-aalala mo ba, sabi ng salita ng Diyos, pwede mo madagdagan ng 1 oras ang buhay mo? Hindi. Hinaba na nga ng Diyos yung 1 oras. Dapat segundo lang, hindi mo naman madagdagan eh. Kaya binigyan tayo ng 1 oras para makapag-isip-isip ka pa. Di ba? Para maisip mo, ano yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa akin? Para iuna ko siya. Bakit ka nga mag-aalala? Dapat po kilala natin. Bilang mga bilang mga ambasador, dapat alam natin ito. Dapat alang mangailangan kaya katami eh. Alang manutang. Dahil ambasador po, alang manutang din. Ano po? Dahil alam nila, isusupply ng kanilang bansa yung mga pangangailangan. Tayo, higit pa tayo dyan. Ano po? Alam ng Diyos po ang ating mga Why worry? Sabi po dyan. Ano po? Amen po ba? Kaya dapat po, isik natin. Lagi po nating hanapin, saliksikin, iuna ang para sa ating Panginoon. Pangatlo po, bakit tayo ambassador? Ano ba yung duty natin? Yung number 1, bring God's words to the world. Ano po? Number 2, enlighten the people about God's kingdom. Yung pangatlo po, indoctrinate the believers with God's word. Ano po yung indoctrinate? Ano po? Pag sinabing indoctrinate, yung po bang i-brainwash mo. Pero yung salitang brainwash po, parang pag narinig natin yan, para bang sapilitan yan eh. Ano po? Pag sinabi pong indoctrinate, yung turuan mo. Ano po? Teach, instruct. Sabi po diyan, direct, educate, train, instill. Yung instill, itanim mo sa kanilang mga kaisipan. Dapat po maging kaya nga dapat maging maliwanag sa iyo. Para pag ikaw ay nagtuturo, ano po, mailipat mo sa kanila. Maunawaan nila, maituro mo ng maigi sa kanila yung mga tinuturuan mo. Hindi kung ano-ano yung sinasabi mo. Dapat po, kapag nagtuturo po tayo sa ating mga kasamahan, gagamit tayo ng mga illustration ayon sa salita ng Diyos, hindi yung illustration mo. Dapat galing sa salita ng Diyos. Para maunawaan nila ng maigi. Para maging puro ang salita ng Diyos na tatanggapin nila. Amen po ba? Lalong-lalo na tayong mga forerunners. Paano po natin dinodoktrinahan yung mga kasama po natin? Paano natin itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos?
Without any compromise dapat. Diretso. Huwag mo silang bobolahin. Kung masasaktan sila sa salita ng Diyos, hindi mo salita yon, salita ng Diyos. Yun ang magpapalaya sa kanila. Amen po ba? Kaya dito ano po na sabi ng Matthew 28, verse 19 to 20. Ang sabi po dito, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. And teaching them to obey everything I have commanded you. Teach them all. Yung nandito. Amen po ba? Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, yun po ang ituturo natin. Hindi yung kaalaman natin kung ano ang salita ng Diyos. Amen. Tayong mga forerunners, tandaan po natin ito. Kaya nga dapat pag-aralan natin ng mabuti para pag itinuro natin sa kanila, ma-enlighten pa sila, maliwanagan pa sila. Maturuan pa po natin sila kung ano yung dapat. Ano po kaya nga yung indoctrinate, ang sinasabi dyan, enlighten, maliwanagan, show, ipakita mo. Impart, para ipabatid mo sa kanila. Kung yung pong mga radical na mga Muslim, maliit pa lang yung mga bata, dinodoktrinahan na po nila yan. Bakit kayang-kaya nila, habang malaki, kayang-kaya nilang magsuot ng puro bomba sa katawan nila at pupunta sila sa isang lugar at pasasabugin nila yon. Dahil yun ang itinanim, yun yung itinuro, yun yung inimpart nila sa mga batang ito. Kaya tayo po, meron tayong Sunday school. Kaya habang maliliit ang mga bata, train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yun ang dapat nating ituro sa kanila. Ang salita ng Diyos, kung paano po nila respetuhin, paano sila magtiwala, na kahit anong nangyayari, dapat hindi sila matitinag. Dapat ganon, maliwanag ang ating tinuturo sa kanila. Kaya po dito sa likod ng pulpito, hindi po namin kayo bobolahin. Kung sa iba po, masyadong mababulaklak ang kanilang mga salita para ma-encourage o para makinig lang ang mga... Dito po, hindi namin gagawin yun. Kung ano lang po ang salita ng Diyos, yun po ang sasabihin namin sa inyo. Pananagutan po namin kung bobolahin lang namin kayo at wala kayong natututunan o hindi nagsising in sa inyo ang salita ng Diyos. Indoctrinate. Kaya nga po dapat maliwanag sa atin. Kaya nga sa Romans chapter 12 verse 2, ano po ang sinasabi doon? Do not conform, ano po, any longer to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of our mind. By your mind. Paano po mababago yan? Paano kayo matatransform? Paano tayo matatransform? Dapat turuan, basahin mo. Mag-devotion ka sa salita ng Diyos. Ikaw mismo, turuan mo ang sarili mo. I-train mo ang sarili mo. Amen po ba? Para lalo po tayong lumalim, para mag-sink in yan. Kaya kahit anong ibato ng kaaway sa atin ng mga problema, hindi siya mananalo. Hindi niya tayo kayang hugutin ulit. Hindi niya tayo pwedeng, ay, halika rito, sama ka sa akin. Ito mas maganda. Hindi na niya kayang gawin yon. Tayo matatag yung tayo natin. Mahigpit yung hawak natin. At hindi niya kayang burahin yon sa isip natin, sa puso po natin. Dahil naka-embed. Pag sinabi naka-embed, yung pong nakaukit na sa puso't isipan po natin. Paano yan? Kung palagi mong inuulit-ulit. Kaya nga sa Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth.
Meditate it day and night. Yan po dapat ang gawin natin. Doktrinahin po natin yung sarili natin pagkatapos yung mga kasama natin. Kapag malinaw na malinaw sa iyo mismo, kayang-kaya mong i-impart, kayang-kaya mong ituro sa mga tao yan. Na walang pag-aalinlangan. Buo ang iyong kalooban. Hindi ka nahihiya. Walang takot mong ituturo yan. Amen po ba? Kaya nga po dapat, ito po yung napakahalaga po talaga yung pagtuturo. Ano pa yung dapat nating ituro sa kanila na maging malinaw? Yung Matthew 22:37 hanggang 39, ano po, babasahin ko na lang po. To love God with all our hearts, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Ano pa po yung susunod dyan? Sabi po dyan, and to love your neighbors as yourself. Dapat malinaw po sa atin yan. Ano pa po yung sinasabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Pag itinuturo po natin yan, dapat malinaw po sa kanila na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos, ano po, ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus. Amen po ba? Yung kaligtasan natin, paano nangyari yan? Dapat malinaw din yan. Ano po ang sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 8? Ang sabi niya, for it is by grace you have been saved. Ano po? Through saan? Through faith. Through faith. And this is not from ourselves, yourselves. Hindi po sa ating sarili. Ano po? Kaya it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Dapat malinaw po ito na itinuturo natin. Amen po. Kaya nga po, dapat maging katulad tayo ng mga Berean Diyos, na habang nagsasalita si Paul, sila nagtitake note. At pagdating nila sa kanilang mga tahanan, pinag-aaralan nilang ulit. Mine-meditate po nila ulit. Ini-examine nila ulit. At hinihingi nila ulit ang gabay ng banal na Espiritu. Ano pa yung pinakamalalim pa na ibig o ituro, gustong ituro ng banal na Espiritu sa kanila. Dapat ganun din po tayo. Amen po ba? Hindi yung sarili mo, hindi yung common narinig mo ang mensahe ngayon. Kapag itinuro mo sa iyong siyo, ganun na lang. Hindi po, pag-aralan mo pa, pag-aralan pa natin. Marami pa pong ituturo ang Diyos, ang banal na Espiritu sa atin para ma-impart po natin, maituro natin, ma-re-educate po natin ang ating mga kasamahan. Yung may mga tanong magiging malinaw sa kanila. Amen. Uulitin ko po yung 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sabi po yung love of money dito. Ano ba yung gamot sa love of money? Generosity. Ano po? Tandaan po ninyo yan. Bakit ka binibless ng Diyos? Para maging blessing ka. Maging channel of blessing ka. Binibless ka ng Diyos hindi para maging kuripot ka. Hindi yung para maging central ang sarili mo. Self-centered. Paano ba naging generous ang Diyos, ang Ama sa atin? Hindi ba pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isa niyang bugtong na anak? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo ba, nung napako po siya sa krus na yan, kasalanan lang ba ang kanyang pinatawad? Yung isang kasalanan lang ba? Hindi. Lahat. Wala pa man tayo. Lahat ng mga kasalanan natin,
Inako niya dyan. Pinakita niya yung pagmamahal niya. Ano pa? Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ano pa? Tinubos niya tayo doon sa kapahamakan. Papunta tayong lahat sa impyerno. Pero ganyan kalaki, kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga pinagkaloob niya si Kristo. Naunawaan po natin. Kaya nga po yung pagmamahal sa pera, wala pong kahihitnan yan. Marami po ang nagpapatotoo. Sabi nga po nung isang kasiyo ko rin, dahil wala siyang trabaho, pero dumating po ang blessing, 100,000. Sa 100,000, magkano po ang tithes? Ang 10%. Yung mga nagtatights, mabilis sila, mangwenta eh. Magkano po? 10,000. Tingnan po ninyo ang gawa ng kaaway. Ibibigay niya. Pero ano ang sabi ng laman? Ala kang obra. Then na rin pera mo. Kay ba't ibiyeme? Karagol na niya. Ano po? Pero hindi siya mapanatag. Alam niya kung ano ang totoo. Alam niya kung ano ang tama. Alam niya kung ano ang salita ng Diyos. Pero ano po ang nangyari? Pinagkaloob pa rin niya po. Ang sabi ko sa kanya, nagkulang ba ang Diyos sa iyo, bro? Magkano ba yung natitira sa iyo? 90,000. Nagkulang ba ang Diyos? Inagarabyado ka ba ng Diyos? Yung buhay mo lang, hindi mo nga kayang pantayan eh. Kailan ka pa? Kailan pa tayo inagarabyado ng Diyos? Madalas tayo ang nag-aagarabyado. Tayo ang hindi faithful sa Diyos. Pero siya faithful ang Diyos. Faithful, tapat na tapat ang Diyos. Maniwala ka at hindi kapatid, lalo na kayong mga nanonood sa inyong mga kanya-kanyang tahanan. Maniwala ka at hindi. Kahit kailan, hindi. Naging tapat ang Diyos. Tapat mo ang Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Yung mga nagiging tapat sa Kanya. Nagbigay po ako ng illustration. Si Mr. Colgate, sino po nakakakilala kay Mr. Colgate? Kilala po ninyo si Mr. Colgate? Yung toothpaste na ginagamit po natin? Si Mr. Colgate po, ang kanyang tithes, binaligtad niya po. Alam po ninyo kung ano yung binaligtad? Yung 90% pinagkakaloob niya sa Diyos, yung 10% ang sa Kanya. Maliit pa lang ako, nandyan na si Mr. Colgate. Ilang taon na ba ako ngayon? 59. Malapit na po akong mag-dual citizen next year. Pero hindi ko nakita na natalo o nawala ang toothpaste na Colgate. Maraming lumitaw na mga toothpaste, pero nawala sila. Pero si Mr. Colgate, ang Colgate na ginagamit po natin na toothpaste, hindi nawala sa market. Bakit? Dahil binigyan niya ng priority. Kilala niya ang Diyos niya. 90% kung kumikita siya ng 1 bilyon, ilan ang 10% ng 1 bilyon? 100? Tama? 100 million? O yung 900 million? Yung tithes niya sa 1 billion ay 100 million. Tama? Tapos yung natitira, 900 million. Yung 900 million, yun yung kanyang ipinagkakalob, yun ang tithes niya. Ibinibigay niya sa ating Panginoon. Yung 100 million, mauubos mo ba yun? Mauubos niya ba yun? Pero bakit hanggang ngayon, hindi nawala ang Colgate na yan, ang toothpaste na yan? Dahil nakita ni Mr. Colgate ang katotohanan. Malinaw sa kanya.
Yung doktrina na pumasok sa kanya, na itinuro sa kanya, isinapuso niya yun, ipinamuhay niya dahil malinaw nga sa kanya. Yung nagturo sa kanya noon, talagang pinaliwanag niya ng mabuti. Kasama niya ang banal na Espiritu. Dapat po tayong mga nagtuturo. Hindi yung sa sarili nating kakayanan. Kung hindi po lagi nating ipanalangin, naggabayan tayo lagi ng banal na Espiritu sa pagtuturo po natin. Para yung mga tinuturuan po natin, may impact sa kanila. Makuha po nila, maunawaan nila. Kaya nga po yung mga mayayaman, na mga binabaligtad po nila yung prinsipyo ng tithings, 90% sa Diyos, 10% sa kanila, hindi sila nagkukulang. Baka dito po sa atin, meron pang nagtatites. Kung may butal pa, 1,125 centavos. Baka patad. Ginoo. Na nakaman makanyan didinan hangin. Na naman sasabihan kaya ka na 25% point 9 kapangini. Kapag nag-tithes po tayo, kapag may butal, gawin mo ng buo. 1,200 na kaagad yan. Sasabihin ko sa iyo, hindi kayo malulugi. Hindi po kayo malulugi. Maniwala ka at hindi. Hindi ka malulugi. Bakit ko dinidigyan ng diin ito? Bakit ko tinatayuan ito? Bakit firm ako sa aking pagsasalita ng ganun? Dahil naranasan ko. Dahil nararanasan ko. Hindi ako nalugi. Doon sa panahon na mga nangangailangan po kami. Hindi ko kailangan pang sabihin sa inyo. Sa Diyos ko lang sinasabi sa kayo ang pangangailangan ko. Pero lahat ng pangangailangan namin tinutugon ng Diyos. Panahon ng pandemic, biniyayaan po kami. Nakabili kami ng lupa. Panahon ng pandemic, hindi ho ba kamangha-mangha ang Diyos? Hindi po basa-basa ang halaga niya? Marami po sa atin, marami silang nabili. Yung mga nagiging tapat sa Diyos. Ito sinasabi ko na ito, itong mensahe ng Diyos na ito, alam ninyo kung ano ang sinasabi ko. Nauunawaan ninyo, naiintindihan ninyo. Kaya nga po, dapat malinaw sa mga nagtuturo yung itinuturo nila, na ipamumuhay nila yung itinuturo nila. Kapag ang tinuturo mo ay hindi mo ipinamumuhay, walang epekto, walang dating yan. Sasabihin ko po sa inyo, dapat sa iyo pa lang, malinaw na malinaw sa iyo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Wala mo, may lungkot kayo. Bisa ko pa po. Kaya nga po, ano ang sabi ng Acts chapter 2, verse 42? Ang sabi po dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Ano po? They devoted themselves to the apostles' teaching. Ano po ba yung apostles' teaching na yan? Ano po? Kung ano yung mga itinuro sa kanila ng ating Panginoong Jesus. Ngayon po, ano ba yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon? Ng banal na Espiritu sa atin ngayong gabing ito. Ano ho ba yan? Kaya nga po, dapat yung pagtuturo po natin, yung pagdodoktrina po natin, ano po, puro dapat yan. Puro, pure salita ng Diyos. Dapat kasama mo lagi ang banal na Espiritu. Pang-apat, never run out of supply in your life. Ang mga ambassador po, kapag pumunta yan sa isang bansa, na-assign sa isang bansa, lahat ng kanilang pangangailangan, isusupply ng kanilang bansa. Kaya tingnan po ninyo ang US. Saan ba yung embassy ng US? Hindi ho ba nasa Rojas Boulevard? Tingnan ninyo kung gaano kalinis, kaganda, kasecured,
yung supply nila, hindi sila mangangailangan. Hindi sila magkukulang. Tayo po, ambassador tayo ni Jesus. Sa palagay po ninyo, magkukulang tayo? O bakit nagkukulang yung iba? Bakit madaing yung iba? May problema yan. Alam na ninyo sa inyong sarili kung ano ang problema. Baka hindi ninyo alam ang panuntunan o ang rules and regulation o yung bylaws, yung constitution po natin. Baka hindi pa ninyo alam. Baka meron kayo ng ganito. Baka 1 inch na po yung alikabok sa sulok ng inyong bahay. Babasahin po ninyo. Kunin ninyo at saka ninyo linisin. Basahin na po ninyo pagdating ninyo mamaya. Para malaman naman ninyo, ano ba yung duty ng Christ Ambassador? Ako, Christ Ambassador pala ako. Dapat alam ko ang salita ng Diyos. Kapag alam mo yan, never run out of supply in your life. Hindi ka mangangailangan. Ano ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 19? And my God shall supply all your needs, all my needs, all our needs, according to His riches in glory by Christ Jesus. My God shall supply some of my needs. Ganun ho ba? Ano ang sabi? All. Pakisabi nga po, all. Kayo rin po naman nasa online. Pakisabi ninyo na all. All our needs. Sinungaling ba ang Diyos sa kanyang salita, sa kanyang pangako? Kayo pong nakakaranas nito. Sinungaling ba ang Diyos? Nararanasan po natin lahat ito. Kapag tayo po ay tapat sa Diyos, never na never kang mawawalan, magkukulang. Supply po yan. Ano yun? According to His riches. Hindi po sinabi na according to His baul. According doon sa kanyang, ano po yun, yung kahadiero. O according sa kanyang deposito sa bangko. Hindi po according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya nga po yung Malakay 3:10, and I will open the windows of heaven. Doon po lahat. Gaano ba kalaki ang langit na yan? Gaano kalawak ba yung langit na yan? Walang pwedeng sumukat. Kaya ganyan yung riches, yung yaman ng ating Panginoon. Kaya pag binuhos sa iyo yan, hindi mo na alam kung saan mo ilalagay. Kaya nga dapat pag binibless ka, dapat maging blessing ka. Ka maging kuripot, lalo na keng gawain na ning Ginoo. Amen po ba? The truth shall set us free. Tandaan po natin. Ang salita ng Diyos ay buhay. Mabisa. Amen po ba? Tandaan po natin yan. Ano pa po ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8? And God will generously provide all your needs. Generously. Saganang-sagana, masagana. Hindi po sinabi dito na pabutil-butil. Generous. Sagana. Pag nagpala po, nagbigay ang Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Hallelujah. Kaya nga po, pag kumain kayo sa restaurant, may dala kayong sasakyan at mayroong parking boy na umaalalay sa inyo. Kung masakit loob kitang ibigay yung 20 pesos, itang binayad yung keng restaurant, magkano yan? Impengan nyo. 2,000, 3,000, tapos yung 20 pesos, magsabi-sabi ka kitang parking boy. Nakakain ka nga doon sa restaurant dahil binless ka ng Diyos. Ngayon naman, may sobra pa, may sukli ka pang 500. Di bahagianan mo naman yung parking boy. O si Mape, yaman ako. Yama ka mate. Para kung magyaya mo. Naunawaan ho ba natin?
Yung mga kapatid po natin, dyan sa mga stoplight, ano po, balo yun na yung sasabihan ko. Detang kulot. O ni, deng, mangyan la pureta. Ne po. O tetala mo abutanan. Detang sasakeking jeep, amakanta, mamaya sobre. Di nang tala. Malugi ka, kagisanan ka, kawalang kawari kitang ibigay mong 20 pesos o 10 pesos. O di kasi kabihan mo makanyan. Bless na kaning Ginoo, bro. Sana kilala me, ing Ginoo. Dapat makayan sa sabihan tamo eh. Ne? Amen? Maging masala po. Nung naning katuruan tamong kene. Amen? Panglima po, panghuli. Bakit tayo ay, ano po, Christ ambassador? Ano ba yung dapat nating maranasan pa? Gain divine favor from the Lord. Hallelujah. Psalms chapter 5 verse 12. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid. At gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Amen po ba? Surely, pinagpala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag. Yung shield po, ito yung nagpoprotekta sa atin. Ano, yung pag-ibig po ng ating Diyos. Ito po yung pabor na nakakamtan po natin, nararanasan natin sa ating Diyos. Ano po ang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 3 and 4? Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Then you will find favor with both God and people. And you will earn a good reputation. Do not let loyalty and kindness leave. Ang ibig pong sabihin nito, yung loyalty at yung kindness na yan ay dapat kasama natin araw-araw, ipinamumuhay po natin. Kasama po natin sa pamumuhay po natin, sa pamamaraan ng ating pamumuhay. Hindi dapat matanggal yan. Yung loyalty na yan, yung kindness na yan. Ang sabi pa nga dyan, ilagay mo sa iyo, gawin mong kwintas. Sa liig mo. Write them deep. Hindi lang basta isulat mo. Write them deep. Pakadiin mo. Upang ito ay umukit. Ito ay lumalim pa. Saan? Sa iyong puso. Dahil kapag nasa iyong puso yan, yan yung ipinamumuhay mo. Yan yung magiging pagkatao mo. Yan yung magiging ugali mo. Amen po ba? Kaya puso. Kaya bantayan natin yung puso natin eh. Kaya dapat salita ng Diyos yan. Ang nasa puso po natin. Para hindi maligaw kasi ang puso, ano po ang puso? Ang sabi ng salita ng Diyos, yan po yung number 1 na ano? Mapaglinlang, sinungaling. Hindi po si Satanas, kung hindi yung puso po natin. Kaya yan, kapag ang salita ng Diyos ay nandito sa puso po natin, ano po, never let loyalty and kindness leave you. Sabi niya, iukit mo sa iyong puso. At sabi po dyan, then you will find favor with both God and people. And you will earn a good reputation. James chapter 4 verse 6, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Ayaw na ayaw ng Diyos ang mayabang, demparatot, kaya na po burining ginuren. Yung sasabihin mo, marunong ako, kabyas nang ko mag-English, fluent. Pagbilibanda ko po, magsalita ko. O, pagbilibanda ka. Istong binagsak na ka naman ng Ginoo. Kaya kaharian na ng Ginoo, alang mayabang. Deng anak na, reng ambassador na, resugo na ng Ginoo. Humble lang.
Ingginoy ang palaging mitatas. Itamo, palagi tamo, ipababa. At nung makanyan, at kung ganon yung ating ugali, yung pagkatao natin, yung pagkaisip, yung isip po natin, ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Meron po tayong pabor. Tayong mga mapagpakumbaba. At yung mga mapagpakumbaba, inaangat, tinataas, pinopromote ng Diyos. Amen po ba? Kaya napakasarap po na maging Christ ambassador. Eya po dudungisan sana ipangapag-ambassador yun. Eya po sisira ng reputasyon nyo bilang ambassador ng Kristo. Dapat po makagawa tamong mali. Kahit itang malungkot tamo, pagsisihan tamo. Dapat ganito po tayo bilang mga ambassador o sugo ni Kristo. Amen po ba? Kaya po, i-sum up po natin, mag-review na po tayo. Para ano po tayo, para ano po yung kailangan o ano yung dapat na gawin ng isang Christ ambassador. Ano po yung trabaho niya? Bring God's message to the world. Enlighten the people about God's kingdom. Yung mga pinagkatiwala po na kaluluwa sa atin at dinidisciple po natin, dapat maituro po natin unang-una na malinaw sa ating sarili. Hingin natin ang guidance ng banal na Espiritu para kapag itinuro po natin ito sa ating mga dinidisciple, maging malinaw po sa kanila at sa atin. Indoctrinate the believers with God's Word. Dapat doktrinahin po natin, ituro natin kung ano yung tama. Huwag po natin sila bombobolahin. Huwag na kayo gumamit ng mga mabulaklak na salita. Ang gamitin ninyo ang salita ng Diyos. Never run out of supply in your life. Hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos. Kung kilala mo kung sino yung commander-in-chief mo, kung sino yung boss mo, dapat kilala mo yan. Gain divine favor from the Lord. At kung tayo po, ginagawa natin, na tayo po ay mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, makikita po natin yan kung paano po tayo iaangat o paano yung pabor na ipinagkakaloob po ng Diyos sa atin. Napakasarap po ang maging Christ ambassador. Alam po ninyo, kaluluwa po yung ating na idadala sa ating Panginoon. Lahat po tayo, trabaho po natin yan. Kung ngayon po, sa gabing ito wala tayong bisita, sa susunod, gawin po natin yung trabaho natin as a Christ ambassador po. Amen po ba? Unang-una, yung mga mahal po natin sa buhay. Iuna po natin sila. Amen. Pangalawa po yung mga kasin, yung mga tito, tita natin, mga pamangkin po natin. Pangatlo, mga kapitbahay natin, mga kaibigan po natin. Amen. Sino pong napagpala? Sige po, tayo pong lahat. Tumayo. Tayo po ay tatanggap ng banal na communion. Ito po yung isa sa dapat po na nagiging malinaw din po sa atin. Yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Na kaya naririto po tayo dahil doon sa kanyang ginawa. Yung pagmamahal po ng ating Diyos.